FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Good morning, Bayan! Napagkatap ng show, Fasiyas Beat raw. Sa pagkata kasi ni Araw Lunes, si kada katipet leti 2025, ang katipet siya para sa nakisasa ko, bari pa yata sa tatakaya, amin na nagkakada ganito. Titipano, lalala, kabayan, nagkapagato ka na siya isinanakaw sa Facebook nito. So, tasya, sa pagkatang speak ako sa babuka ko, Alisan natin pawada sa civilisation na nasa mga kakom, alisan sa kabuli. Nagkapagmaka na ay sa kapo, akakikik sa kapatwa sa po, Pilipinas. Ang kapo na susunod na papapansiya na asa pa nga nagapuli. Yung kapata kapakatang ka sa mga lunay, aano tuwilig. Manipatlon. Ngayon ay araw ng Lunes, November 17, 2025. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Bayan. Hatid nga po namin sa inyo ang mga balitang dapat ninyong malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po si Arnold Gray na bumabati na nga ng good morning sa inyo mga kapatid, kasama ang buong pwersa ng Good Morning Bayan, ang inyong kaagahan sa balitaan tuwing alas 4 hanggang alas 6 umaga. Dito po yan sa 105.9 True FM at sa True TV Signal Channel 90. Ang kapasyo sa na nagpapapasyon na sa katapay tasinyo dengan sa oras nating alas 4 impunto. Simulan na natin headlines, mga tampok na balita ngayong araw. Simulan na natin ang buhos ng mga maiinit na balita. Protestang inorganisa ng Iglesia ni Cristo nanawagan ng aksyon laban sa korupsyon. Pamunuan ng INC iginiit na hindi raw hangad na pabagsakin ng Administrasyong Marcos. Dating Congressman Zaldico ibinunyag ang 56 billion pesos na kickback daw ang napunta kina Pangulong Bongbong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Pero ang Malacanang sinabing nagiging comedy series na ang mga inilalabas na pahayag ni Ko. Naging matinding pagbaha sa Cebu, iniimbestigahan na rin ng Independent Commission for Infrastructure. Executive Secretary Lucas Bersamin itinanggi ang kumakalat na balitang sinipa na raw siya sa pwesto sa Malacanang. PureTuber, video and MP3 player. Install and go. Itinanggi ang kumakalat na balitang sinipa na raw siya sa pwesto sa Malacanang. Panibagong round ng taas singil sa produktong petrolyo nagpabadya na naman ngayong linggo. Dahil sa selos, lalaki sa Maynila hinataw ng machete ng sarili niyang kaibigan. Sa Liliw, Laguna naman, lalaking nanonood lamang ng TV, pinagbabaril. At sa balitang abroad, higit 100 flights sinuspindi sa South Korea para hindi maabala ang mga estudyanteng nag-entrance exam. Sa sports balita, women's futsal team ng Pilipinas ipinakilala na ilang araw bago ang inaabangang FIFA Women's Futsal World Cup. At sa entertainment news, ilang personalidad nakiisa rin sa unang araw ng INC rally sa Luneta. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman sa araw na ito. National News! Dapat papakasya tingin yung naman, nagkapagkakata sa ating siya, siya ito kapikat sa kabaka, ang kapayaan. Umabot sa 650,000 ang nakiisa sa unang araw ng 3-day protest na inorganisa ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ayon sa organizers, nakatuon sa paghingi ng konkretong aksyon laban sa korupsyon, partikular sa umunoy mga anomalya sa flood control projects at hindi para pabagsakin ng pamahalaan.
Suot ng mga nakiisang demonstrador ang puting t-shirt na may nakasulat na Transparency for a Better Democracy. Nilinaw ni Bienvenido Santiago Jr., General Evangelist ng INC, na ang protesta ay laban sa mga tiwaling individual, hindi sa gobyerno bilang institusyon. Hinihikayat din ng grupo ang pamahalaan na gumawa ng konkretong hakbang upang labanan ang korupsyon. Kung mabibigo umano ang gobyerno na ipatupad ang transparency, accountability, justice at peace, lalo lamang maapektuhan ang ekonomiya at maapektuhan ang mga komunidad at pamilya. Tiniyak naman ng PNP na ipatutupad nila ang maximum tolerance sa 3 araw na malawakang rally kontra katiwalian. Ipinag-utos din ni Interior Secretary John Vic Remulla na magsuot ng body